Mia Mortels presents The Billionaire is in Love with His Fiancée's Maid. Written by Aya. Elena ganda! Petsayo! Bili na! Aling unding naman! Mas sariwa pa ako sa mga yan eh. Nangingiwing ininspeksyon ni Elena ang gulay sa istante ng tindahan. Nakasukbit sa balikat niya ang bayong habang hawak sa isang kamay ang listahang papel. Psst! Sit-sit ng isang tindera. Nag-angat ng tingin si Elena sabay taas na makakapal niyang kilay. Balita namin ikakasal na si Senyorita Angelica. Pabulong na sabi nito. Hindi makapaniwalang napailing si Elena. Tibay niyo ho talaga no? Kakaanunsyo pa lang sa amin yan kani-kanina. Nakalusot agad papunta rito sa palengke ang balita. Pogi ba? Yung pakakasalan? Elena, pogi ba? Tila kinikilig na usyosyo ng katabing tindera. Yun nga eh. Kating-kati na akong malaman kung sinong binata ang napili ni Don Guillermo para kay Senyorita Angelica. Ito nga po, namamalengke ako ngayon. Maghahanda ng exclusive dinner. Kaya pakiusap, yung masariwa naman sa akin ang ialok ninyo. Maliit ngunit pasikot-sikot ang public market. Palaging si Elena ang nangangasiwa sa pamamalengke dahil matalas ang mga mata niya sa mga gulay, karne o isda. Siya rin ang madalas na kusinera sa mansyon ni Don Guillermo, kung kaya bihasa na siya sa gawaing iyon. Kada istasyon ng mga paninda, talagang tumatagal siya para makipagkwentuhan. Dalagita ka pa lang, naninilbihan ka na kina Don Guillermo, di ba? Ilang taon na nga si Senyorita Angelica? 23? Kaedad mo lang? Tanong naman ng tindera ng mga isda, nang aasar itong ngumiti. Ikaw Elena, kailan ka pa kakasal? Alam mo Aling Bibe, dukhaman ako, pero mataas ang standards ko no? Aba, sa ganda kong to, natural ang maging pihikan. Sa Aling Bibe naman, Diyos me, kwartang magpapaligaya sa akin. 1 kilo nga po nitong salmon. Natural na mabokas si Elena, dahilan para kagiliwan siya ng mga nakakausap. Ano pa at ang Senyorita Angelica niya na laki sa yaman ay nagawa niyang maging kaibigan. Matatawag naman ng kung manamit si Elena. Bagay na wala siyang pakialam. Madalas ding nakapuyod ang itim niyang buhok. Katamtaman lang din ang kulay ng balat niya. Hindi siya katangkaran kaya madalas siyang binabansagang bilang small but terrible. Habang bitbit sa magkabilang kamay ang bayong at supot, ay kung sino-sino pa ang binati niya sa daan bago nag-abang ng tricycle sa tabing kalsada. Ngunit imbes na tricycle, umugong sa kalsada ang kalabog ng pagtakbo ng kabayo. Paspas ang kalesa na sinabayan pa ng paglatigo sa hangin. Hoy, tabi! Sigaw ng kutsero ng kalesa. Binalingan ito ni Elena. Noong una ay inakala niyang siya ang sinisigawan ng matandang kutsero. Pero sa ibang direksyon ito nakatingin, kaya dumako ang tingin niya sa kanyang unahan at natagpuan doon ang isang lalaking nakapamulsa at nakataas ang cellphone. Mukhang abala ang lalaki sa hawak na cellphone, kaya lumampas na malapit sa gitna ng kalsada. Ay, syunga naman! Naiiritang bulong ni Elena sa sarili. Binitawan niya ang mga dalahin at tumakbo patungo sa lalaki. Tumabi ka nga! Padarag na hinila ni Elena ang braso nito, ngunit nagulat ang lalaki sa puwersa niya, dahilan para matumba silang dalawa. Mariing napalunok si Elena. Wala siyang nagawa kundi ang pumikit na lang dahil inaasahan niya ang paglakapak ng likod sa sementadong daan. Pero sa halip na sakit ay naramdaman niya ang pagpulupot ng braso roon. Ilang segundo niyang pinakiramdaman ng sarili at nasisiguro niyang nadaganan niya ang braso ng lalaki. Nagmulat siya at sandaling natameme. Brown eyes? Shit! Ani Elena sa likod ng kanyang isip. Noon lang siya nakalapit sa isang lalaki sa ganoong distansya. Natila ba sa isang maling galaw, mahahalikan niya ang labi nito. Nang marinig ang bulungan sa paligid ay dali-daling itinulak ni Elena ang dibdib nito palayo. Naunang tumayo ang lalaki at naglahad ng palad sa kanya.
Ngunit umismid lang si Elena matapos bumalik ang kanyang pagkairita. Tapos na po ang palabas. Best actress lang talaga ako. Sige na, magbalik na po kayo sa mga gawain at ekonomiya ng bansa ang nakataya riyan. Pinagpag ni Elena ang damit. Kunwari ay walang epekto ang kaninang tagpo at nang makaalis na ang audience ay humugot siya ng malalim na hininga. Humarap siya sa lalaki na nooy naabutan niyang nakatingin sa kanya. Pinamaywangan niya iyon. Ano bang akala mo sa sarili mo? Si Superman? May bala ka bang banggain sina Manong at ang kabayo niya? Kapag nasa kalsada, huwag ang cellphone ng cellphone. Alam kong paparating ang kalesa. I heard the horse's hooves. Hindi naman ako bingi. Naghahanap ako ng signal. Like it's my fault that this place has no stable internet. Salubong ang mga kilay na pabalang na sagot ng lalaki sa kanya. And you caught me off guard. Akala ko mahuhold up ako. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Elena? Ano raw? Hold up? Tinawag kang hold-upper? Payag ka nun? Nakangiwing usal niya sa sarili. Napahawak siya sa dibdib, sabay eksaheradang umawang ang kanyang bibig. Excuse me? Abat ako na ang concerned citizen? Ako pa talagang mali? Kailan pa nagkaroon ng signal sa gitna ng kalsada? At hold up? Nangiinsulto ka ba? Tinapik niya ang kanyang baba ng paulit-ulit. Sa ganda kong to? Hold up? Hindi porket pogi ka, may karapatan ka ng laitin ako. Ang kaninang inis sa mukha ng lalaki ay nawala. Umangat ang gilid ng labi nito at nagtanong. Pogi? Kinain ng hiya si Elena matapos mapagtanto ang sinabi. Klinaro niya ang lalamunan. Muntikan pa siyang mautal. Sinong pogi? Ikaw? Nako, baka napano yung utak mo pagbagsak kanina. Marahang humalakhak ang lalaki. Sinasabi ko na nga ba? I know you girls. Handang gawin ng kahit na ano, mapansin ko lang. Maghunos dili ka, mister. Sabihin na nating pogi ka nga. Pero hindi kita type, no? Buti pa, kita mo yung puno ng mangga. Sa likuran, may ilog. May mga nakatambay na pagong doon. Kausapin mo. Huwag ako at busy ako You're welcome nga pala. Baliwala ang sinabi niya dahil tinawanan lang siya nito. Busangot ang mukhang tinalikuran niya ang lalaki at binalikan ang mga biniling sahog sa daan. Kumumpa siya ng may dumaang tricycle. Bago pa man siya makasakay sa loob, ay narinig niya ang pagtawa ng lalaking hambog. Hey, Fisty! I'm Ansel. What's your name? Naitirik niya ang mga mata habang umiiling. Pumasok siya sa loob ng tricycle at automatikong umandar iyon patungo sa mansyon ni Don Guillermo. Umira pa siya sa hangin sa kabumulong. Pogi nga, mayabang naman. Pagdating niya sa mansyon, ay abala ang mga kapwa niya kasambahay sa paglilinis at pagdidisenyo ng bahay. Bagong palit ang mga kurtina. Makintab ang mga furniture at malalanghap sa hangin ang mabangong amoy ng lavender galing sa humidifier. Si Senyorita, tanong ni Elena sa isa sa mga kasamahan. Hindi pa lumalabas sa kwarto. Narinig naming pinagalitan ni Don Guillermo. Pasuyo naman ang mga ito sa kusina Pupuntahan ko lang ang Senyorita. Salamat. Umakyat si Elena sa ikalawang palapag. Sinilip niya ang saradong opisina ni Don Guillermo sa parehong palapag, saka tinungo ang kasalungat na kwarto. Marahan siyang kumatok doon. Senyorita? Wala pa man ilang segundo ay binuksan na agad ng Senyorita Angelica ang pinto. Bumungad sa kanya ang magandang mukha nito, ngunit mugto ang mga mata at bahagyang nakalabi. Napagalitan ka raw? Malambing na tanong niya sa babae. Ano pa bang bago? Control freak masyado si Papa. Nakakainis. Not because I'm his child, kasama sa rights niya ang magdikta pati sa kung sino ang dapat kong asawahin. Sinunod ko na nga ang gusto niyang kunin kong kurso sa college. Tapos pati ang personal kong decisions hawak niya rin. Nakasimangot na sabi nito at tinalikuran siya. Sumunod naman siya rito. Itinulak niya ang pinto pasara at pinanood ang pagsalampak ng amo sa kama nito.
Kung hindi lang sinabi ni Mama noon na I should look after Papa, matagal na akong naglayas. Patuloy ni Angelica. I know that he loves me. Aware naman ako nang gusto lang ni Papa ay mapabuti ako, given that he's old and worried. Pero gosh, ang OA na nito. Wala man lang akong kahit anong say dito. Anong gagawin ko, Elena? Frustrating. Senyorita, siguro bigyan mo ng chance. Kilalanin mo muna ang lalaking ipakikilala sa iyo ng Don. Ikaw nang nagsabi. Ang gusto niya ay mapabuti ka. Imposibleng tsaka ang ipartner niya sa'yo. Tsaka? Ulit ng babae at saka natawa. Kinahapunan ay abala na ang mga kasambahay sa paglatag ng mga putahing naluto. Bagaman nangalay sa pagod ang braso ni Elena sa pagluluto, ay inuna niyang bisitahin si Angelica sa kwarto nito kesa magpahinga. Halos lumukso ang puso niya sa tuwa nang makita ang ayos ng amo. Eleganteng bestidang pula ang suot nito at bumagay ang kulay ng kolorete sa mukha sa malaporselana nitong kutis. Ang ganda mo, senyorita! Siguradong magugustuhan ka ng kung sino mang lalaking yon. Humagikhik si Elena. Lucky him. Proud na tugon naman ito. Naputol ang pag-uusap nila nang marinig nila ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Tumakbo si Elena sa bintana ng kwarto. Senyorita, siya na yata yan. Nakita niya ang paghinto ng isang sasakyan sa main door ng mansyon. Nang hindi sumagot si Angelica, ay umalis si Elena sa tabi ng bintana at binalingan ito. Pabalik-balik ang lakad ng babae. Do I really look good? Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Diyos me, senyorita. Ang isipin mo na lang, kabado ka na't lahat, pero maganda ka pa rin. Mayaman ka at edukada. Dapat ang lalaki ang kakabahan sa'yo, kasi ikaw ang tagapagmana ni Don Guillermo. Aniya rito. Hindi nga nagkamali si Elena. Dahil ilang saglit lang, ay kumatok na sa pinto ang kasamahan, at inanunsyong naghihintay na sa sala ang napipisil ni Don Guillermo na mapangasawa ni Angelica. Naunang bumaba si Angelica at sumunod naman siya rito. Rinig na rinig sa sala ang halakhak ni Don Guillermo. Naramdaman niyang lalong natetensyon si Angelica, kaya sandali niyang hinawakan ang nanginginig na palad nito. Magtiwala ka lang sa proseso, senyorita. Bulong niya rito. Ngumiti si Angelica at pinisilang kanyang palad bago maglakad patungo sa tabi ng ama nito. Frederico, kumpadre, ito ang aking unika iha, si Angelica. Pagpapakilala ni Don Guillermo rito. Nakatuon si Elena sa pilit ng ngiti ng amo. Kilala niya ito mula pa nung mga bata sila at ramdam niya kung komportable iyon o hindi. Pero dahil naninilbihan lang siya sa pamilya, wala siyang karapatang makinig sa ganoong klaseng usapan. Yumuko siya at lumiko patungong kusina para masigurong maayos ang paghahanda ng pagkain. Subalit saglit siyang napahinto para tingnan kung sino ang lalaking ipinare si Don Guillermo sa anak. Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Si Don Frederico iyon, ang ama ng lalaking gustong ipakasal ni Don Guillermo kay Angelica. Kung pagmamasdan ay parang kaedad lang din ito si Don Guillermo. Pasensya na, may kinuha lang si Anselmo sa sasakyan. Oh, nariyan na pala. Nakasuot ng puting polo at itim na pantalon ay preskong naglakad papasok ang isang pamilyar na muka. Magkahalo ang gulat at ngit-ngit sa dibdib niya hanggang sa napangiwi na lang ng mamukaan ng lalaki. Muntik siyang mapaigtad nang magtama ang mga mata nila. Dali-dali siyang tumalikod at pumasok sa kusina. Ang mayabang na yun? Si Ansel ang nakatakda kay senyorita? Seryoso? Ang liit naman talaga ng mundo. Bulong ni Elena sa sarili. Nang maihanda na ang lahat sa dining table, ay tila tuod na nakatayo si Elena sa gilid. Naka-standby lang sila, hindi kalayuan mula sa mesa, para sa kung anumang iutos ni Don Guillermo. Tinangka niyang magnakaw ng tingin sa nakaupong si Ansel. Ngiti-ngiti ang loko habang kausap si Angelica na nasa tapat nito. Siguro nga ay bagong salta sila rito. Rinig ko ay Rivera ang apelyido nila. Baka galing sa kabilang bayan. Aniya sa isip. Oo, ganun siya. Nakakapagmarites kahit sarili lang niyang kausap niya.
Hindi niya namalayang kanina pa siya nakatitig kay Ansel at ganoon ang panlalaki ng mga mata niya nang mag-angat ito ng tingin patungo sa direksyon niya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. "Can I have some more wine? Ngayon lang ako nakatikim ng ganito, Don Guillermo. You really have great collections." Biglang sabi ni Ansel sa Don. "Bakit hindi? Elena, where's the wine?" Mahihimigan ang pagkayamot sa Don. Tuwid na tumayo si Elena. Pinagalitan niya ang sarili dahil naiwan sa kitchen counter yung bote. Dali-dali niyang kinuha iyon saka lumapit sa upuan ni Ansel. "You're Elena, ha?" Nakangising bulong ni Ansel. Sapat para siya lang ang makarinig. Tutok ang mga mata ni Elena sa kupitan nito. Mariin ang hawak niya sa bote dahil kung hindi ay baka mabitawan niya iyon sa pagkagulat. Dumagdag pa sa kaba niya ang mahinang pagtawa ni Ansel. Lumapit din siya sa kabisera ng mesa para salinan ang kupitan ni Don Guillermo. "Angelica, tell them about your achievements." Paghimok ng Don sa anak. "I graduated as top of our class. I love painting. Last month, nag-open ako ng art exhibit sa Provincial Museum and the proceeds went to charity. Sa ngayon, plano ko mag-take ng business program." Mahabang litanya ni Angelica. Palihim nang umiti si Elena. Daig niya pa si Don Guillermo sa pagiging proud sa kaibigan. Bumalik siya sa kaninang kinatatayuan. "Wow! Beauty and brain!" Manghang komento ni Don Federico. "I think we'd get along well. I paint too." Ani Ansel. Hindi niya matagalan ng eksena sa loob, kaya minabuti niya makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit imbes na sariwang hangin ang tumambad sa kanya ay tambak ng basura. Binitbit niya ang garbage bag patungo sa basurahan sa may gate. Pagkatapos ng trabaho sa mansyon, ay pwede na siyang umuwi muna sa bahay nila. Hindi pa naman kalaliman ng gabi at walking distance lang ang bahay nila. Anselmo Ansel Rivera. Naku, ewan ko na lang kung magugustuhan yun ng Senyorita Angelica. Sa bait ng senyorita ay hindi uubra ang hangin ng isang yon. Litanya niya habang naglalakad. "Hindi naman ako mahangin ah." May sumagot sa kanyang gilid. Pagong na naka-shorts. Natabig niya ang takip ng basurahan sa gulat kung kaya kumalansing iyon sa kalsada. Mabilis niyang pinulot iyon at ibinalik sa lalagyan. Nanlamig ang mga palad niya nang makita si Ansel na nakasandal sa gate. Maya-maya pa ay umaalog na ang balikat ng lalaki dahil sa pagtawa. "Mahilig ka ba sa pagong?" Nangaas sa ritong tanong. Ano pong ginagawa niyo rito? Nasaan ang senyorita? Tapos na po ba kayong mag-dinner?" "Isa-isang tanong lang. Anyway, I'd like to say sorry for what happened a while ago. Frustrated ako nang masira ang kotse ko. And when I tried to use an online map, walang signal. Thank you, Elena." "Hindi naman na po kailangan, sir." Umangat ang kilay ni Ansel. Hindi yata mabubura ang preskong ngisi sa labi nito. "Sir, magalang ka na ngayon? Kanina lang tinawag mo kong mahangin. But I deserve that. So, let bygones be bygones? Drop the seer and drop the act. Come on, your face to remember." Napakamot sa batok si Elena. Hindi niya ito matingnan ng tuwid. Samantalang sa una nilang pagtatagpo ay ang tapang-tapang niya sa pagsermon dito. Ngunit ngayon na nalaman niya itong ang lalaking gusto ni Don Guillermo para kay Angelica, ay nahiya siya sa mga nasabi. "Paano ba yan? Magkikita ulit tayo bukas." Napaangat ng tingin si Elena rito. "Magkikita?" Ngumisi si Ansel. "Let's just say, you'll help me with my plans." Kumindat ito sa kanya bago bumalik sa loob. Ang hambog na yon? Anong planong pinagsasasabi niya? Nakangiwing tanong niya sa hangin. Nagpaalam si Elena sa kasamahan para sumaglit muna sa bahay nila. Isang barong-barong yon. Hinayaan ni Don Guillermo ang kanyang ama na itayo ang barong-barong sa sakop nitong lupain. Driver ni Don Guillermo ang papa niya. Nang makita ang mga magulang sa balkonahe, ay nagmano siya sa mga ito. "Ano ka ba, Elena? Kung ipinapahinga mo na lang kaya ang oras na inalalakad mo papunta rito?"
Saway ng kanyang inang si Linda. Alam mo naman yung dalaga mo, hindi natatahimik hanggat hindi nasisigurong maayos ka. Sagot naman ng amang si Ingo rito. Mama, sapat naman na kasi ang ipon namin ni Papa pang ospital mo. Bumalik na tayo sa doktor para mapatingnan ulit natin yung puso mo. Nag-aalalang sabi niya sa ina. Susmi anak, sa mahal ng gastusin ngayon, ay kaya na to ng mga herbal. Bumalik ka na sa mansyon. Hindi ba't may bisita ang senyorita? Yung mapapangasawa niya? Anang Linda. Opo, naghahapunan pa sila. Papa, bukas po ipagmaneho niyo ang senyorita. Baka mapadalas ang pag-alis niya. Mag-aaral kasi siya ulit. Gagawin na nga akong full-time ni Don Guillermo. Hayaan mo anak, makakapag-aral ka na rin sa kolehiyo. Natigilan si Elena sa sinabi ng ama. Huwag niyo na po munang isipin yon. Ayos lang naman sa akin. Didiskartehan ko na lang ang pag-aaral ko. Matagal na rin sanang balak ni Elena ang tumigil sa pagkakasambahay sa mga Guillermo. Pero dahil sa kondisyon ng kanyang ina, ay kinalimutan muna niya ang ideyang iyon. Ayaw niya namang pilitin ang sitwasyon, lalo na kung hindi iyon akma sa kagustuhan niya. Para sa kanya ay mas importante ang kalusugan ng ina. Nang masigurong maayos sa mga magulang, ay bumalik na siya sa mansyon. Wala naman na rin siyang gagawin dahil tapos na ang trabaho niya. Nagtago siya sa likod ng poste nang matanaw sina Don Guillermo at Angelica na kausap ang mga bisita sa labas. Umiling siya at bumulong sa sarili. Nako, sinasabi ko na nga ba, hindi type ng senyorita yung si Ansel. Kilala ko ang senyorita. Ayaw niya talaga sa mga mayayabang ang karakas. At anong sinabi niya kanina? Plans? Isasama ako ng Ansel na yun sa mga plano niya? Balak niya bang sakupin ang mundo at ako ang kanang kamay niya? Hay, delikado talaga kapag nasobrahan sa hangin. Nang makaalis ang sasakyan ng mga bisita, ay saka siya pumasok sa gate. Naabutan niya pa na pinupuri ni Don Guillermo si Angelica sa pakikisama nito. Nakita siya ng babae at pasimple siyang sinenyasan. Alam niya na yon, magchichismisan silang dalawa sa silid nito. Paniguradong pagagalitan siya ni Don Guillermo kung bubulabugin niya si Angelica imbes na hayaan itong matulog. Kaya hinintay niya munang makapasok sa kwarto ang Don bago siya sumunod sa babae. Kumusta senyorita? Natipuhan mo ba? Salubong agad na tanong niya. Umupo ito sa kama at ibinigay sa kanya ang suklay. Kinuha naman niya iyon saka sinuklay ang malambot nitong buhok. Anselmo's fine. Mas gusto niyang tawagin na Ansel kesa Anselmo. He's charming and smart. Ako lang talaga ang problema. It's not like I can fall in love with him in one meeting, di ba? Paliwanag ni Senyorita Angelica. May sasabihin ako, Senyorita. Huminto siya sa pagsuklay sa buhok nito. Nakita ko siya kanina sa palengke. Naghahanap daw ng signal. Ikaka-cellphone niya, muntik na siyang mahagip ng kalesa. Hinila ko siya. Siya pang nagalit kasi akala ay hoholdapin ko. Bumalikwas sa kanya ang babae. Oh, what did you say? Bulalas nito. Siyempre, nainis ako. Siya nang tinulungan, ako pang lumabas na holdapper. Ang sabi ko, kausapin niya na lang ang mga pagong sa ilog. Sabay silang dalawang humalakhak. Sinabi mo yon? Natatawa pa ring tanong ni Angelica. Tumango siya. Nakakainis kasi. May pagkamayabang nga siya. Anong sagot ni Ansel? Muling naalala ni Elena ang tagpo at ang patawag niya ritong pogi. Kinagat niya ang labi saka iniba ang usapan. Pero nagsorry at nag-thank you siya sa akin, senyorita. Frustrated lang daw kasi nasira ang kotse niya at walang signal sa online maps. Kung marunong siyang mag-sorry at mag-thank you, baka hindi naman talaga mayabang si Ansel. Komento nito. Sa isip niya ay baka makatulong ang detaling iyon tungkol kay Ansel para magustuhan na ito ng amo niya. Para hindi na ako kasali sa anumang plano niya, ay pababanguhin ko na lang ang pangalan niya kay senyorita. Aniya sa sarili. Kilalanin mo na lang, senyorita. Masyadong maimpluwensya kung ikakasal ka sa isang Rivera, hindi ba? Yes, power and the influence.
May iba talaga akong plano para sa akin. I wanna pursue painting. Hindi ko alam, Elena. I still need to figure things out. Kinabukasan ay nagpahanda sa kanya si Angelica ng pintura at canvas. Naroon sila sa hardin ng mansyon. Nakukuha niya ang hilig ng amo dahil miski siya ay nagugustuhan na rin ng pagpinta. At habang abala sila, ay isa sa mga kasamahan niyang kasambahay ang lumapit para sabihing naroon si Ansel. Iniwan niya ang dalawa sa hardin at sumama na sa iba pang kasambahay. Kinikilig ako. Sana magkamabutihan silang dalawa. Pogi si Sir Ansel at maganda si Senyorita Angelica. Isipin mo kung gaano kaganda ang lahi nila kung sakali. Anang kasamahan niya na si Baduday. Humagikik si Elena. Astig nga, parang fairy tale sa mga palabas. Pagsang-ayon niya rito. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis sa kusina nang makatanggap ng text sa ama. Mabilis siyang umakyat sa opisina ni Don Guillermo at nagpaalam na uuwi muna. Sumakit na naman ang dibdib ng ina at naintindihan naman iyon ng Don. Babalik din po ako agad, Don Guillermo. Mangiyak-ngiyak na paalam niya. Pumugot ng lilibuhin ng Don saka inabot sa kanya. Eto, hindi yan kalta sa sahod mo. Mapagkakatiwalaan ng pamilya mo. Isa pa, mabuting kaibigan ka rin sa anak ko, kaya tulong ko na yan sa inyo. Yumuko si Elena. Maraming salamat po. Ilang araw siyang hindi nakabalik sa mansyon. Napilit niya rin ang ina na magpatingin sa doktor. Buti na lang ay nag-abot ng tulong si Don Guillermo. Dahil sa mga resetang binigay sa ina, ay naubos sana ang itinabi niyang ipon. Habang abala ang kanyang ama sa pagiging driver sa Don, ay si Elena muna ang nakabantay sa ina. Naikwento niya sa mga kaibigang tindero-tindera sa palengke ang nangyari sa ina. Balak pa sana ng mga ito na ilibre siya ng mga paninda, bagay na tinanggihan ni Elena. Ayaw niya namang umabuso, lalo't kaya naman ng budget niya ang panghapunan. Nag-aabang na siya sa tabing kalsada ng tricycle nang may tumigil na kotse sa harap niya. Bumusina ang sasakyan. Maya-maya pa ay bumaba ang bintana ng sasakyan. Hi, need a ride? Si Ansel yun, nakangiti ito. Hindi ho ako pupunta sa mansyon. Humingi ako ng day off kay Don Guillermo. Tanggi niya. Hindi na nga pala ako nakakabalita sa mansyon. Nagkakamabutihan na kaya sila ng Senyorita Angelica? Tanong niya sa sarili. San ka pupunta? Tanong ni Ansel. Umiling lang si Elena at naglakad na. Hindi na sana niya papansinin ang tanong ng lalaki, pero umandar ang sasakyan nito na tila ba gusto siyang sabayan. Huminto siya at pigilang inis na tiningnan ng binata. Hindi nga po ako pupunta sa mansyon, Sir Ansel. Narinig ko, Elena. I told you, hindi ako bingi. Tell me where you're going para maihatid kita. Ihahatid? Ano ho? Magta-tricycle ho ako. Huminga siya ng malalim habang nakakunot ang noo. Why are you staring at me like that? Galit ka na lang palagi sa akin. Anang lalaki. And please drop the po. Hindi bagay sa iyong magalang. Dagdag pa nito, dahilan para lalo siyang mainis. Ginagawa mo akong katatawanan. Biglang nagseryoso ang ekspresyon ni Ansel. What? I'm not making fun of you, Elena. Masama bang makipagkaibigan? Kesa naman mamasahe ka pa, I'm offering you a free ride. Tingnan mo ang ulap, makulimlim. Sigurado akong uulan. At hindi na nga natapos ni Ansel ang sasabihin, ay bumuhos na ang ulan. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa kotse nito. Hindi sa tabi ng lalaki kundi sa backseat. Really? Dito ka dapat sa tabi ko. Parang may bultahin ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan sa sinabi ng lalaki. Tiningnan niya ito sa rearview mirror at bumalandra roon ang nakasimangot na mukha ng lalaki. Umiwas siya ng tingin at bigla yata siyang na-conscious. Walang nagawa si Ansel kundi ang paandari ng sasakyan dahil wala talaga siyang balak na lumipat pa sa tabi nito. Sabi ng kasamahan mo, your mother was sick. Kumusta na siya? Tanong ni Ansel kapag kuwan. Maayos na. Tumulong naman si Don Guillermo at may ipon pa ako. Yakang-yakang reseta. My family has a private doctor. I can ask him to check your mother. Kumunot na naman ang kanyang noo.
Naghihinala siyang may ibang pakay ang lalaki, kaya nagiging mabait sa kanya. Bakit hindi mo nalang ako diretsuhin? May kailangan ka ano? Imposibleng sobrang bait mo sa akin nang walang ibang dahilan. Calm down. Bakit bang suspicious mo? Tumawa ang lalaki. At bakit ba kasi? Tungkol ba to sa sinasabi mong plano? Hindi ba't engaged ka na kay senyorita? Engaged? Not yet. She's hard to get. Sumeryoso si Ansel. I want to know her. My father and Don Guillermo have been very great friends. With our family's wealth and influence, imagine how powerful we would be. Pero ayaw ni Angelica. At dahil ikaw ang malapit sa kanya, siguradong matutulungan mo ako para mabago ang isip niya. Yun lang? Mapanghinalang tanong ni Elena. Bagay na napangisi na naman kay Ansel. Bakit? May iba ka pa bang gusto? Inirapan niya ito. Maya-maya ay nag-isip siya. Okay, kahit anong gusto ni senyorita? Sa pagkain, hindi siya mahilig kumain. Bulaklak, mahilig siya sa rosas. Tipikal na romance. Bouquet at love letters. Ganun ang gusto niya. Kung iimbitahan ko siya sa isang date, will you go with her? Ano? Siyempre hindi. So, do you like roses too? How about love letters? Bakit ako ang tinatanong mo? Kunot noong tanong niya. Suspicious ka na naman. I'm trying to know Angelica. Parte ka ng buhay niya. Kaya masama bang makilala rin kita? May kung anong kumiliti sa sulok ng puso ni Elena. Tila baga may hipnotismo ang malatsokolating mga mata ni Ansel. Dahilan para tumagal ang titig niya roon. Tumikhim siya sabay iwas ng tingin. Kunwari tumawa siya para takpan ng kakaibang idinulot ng mga salita nito sa kanya. Maraming nakapila kay Senyorita Angelica. Kaya kung gusto mong ikaw ang pakasalan niya, aba, ayusin mo mga diskarte mo. At tutulungan mo ko. Ani Ansel. Akmang papasok na ang kotse sa bukana ng kalsada nang pahintuin ni Elena ang sasakyan. Wait. Dito na lang ako. Tumilal na rin naman ang ulan. Maglalakad na ako papasok. Dali-daling bumaba siya bitbit ang mga pinamili. Sumilip siya kay Ansel sa tapat ng bintana ng driver's seat. Maraming salamat. Hey, kailan ka babalik sa mansyon? Kumunot ang noo ni Elena. Baka bukas. Bakit? Ngumiti lang si Ansel sabay iling. Sige, mauuna na ako. Salamat ulit. Agad na naglakad siya palayo. Mariin siyang pumikit at napamura pa ng muntikang mapatid. Umayos ka nga, Elena. Masyado yata talagang mataas ang bilib niya sa sarili. Alam niyang pogi siya at alam mo rin, kaya pati ikaw naaapektuhan. Bubulong-bulong niya sa sarili habang naglalakad. Kinabukasan nga ay nakabalik na rin siya sa mansyon. Tulog pa si Angelica, kaya inuna niya na ang mga gawaing bahay. Nagpasalamat din siya sa konsiderasyon ni Don Guillermo at pinayagan siyang lumiban sa trabaho ng ilang araw. Kasalukuyan siyang naghuhugas ng plato nang marinig si Angelica. Elena, kumusta ka na? I miss you. Excited nitong tili nang makita siya. Nagpunas ng mga kamay si Elena sa apron at tinanggap ang yakap ng amo. Naku, senyorita, nakaraos na rin. May gamutan pa si mama pero kaya na yon. Tiwala lang. Anong gusto mong almusal? Magluluto ako. Teka, may lakad ka ba ngayon, senyorita? Ang ganda ng postura natin Aniya matapos kumalas sa bisig nito. Dumaan kahapon si Ansel. Niyaya niya akong mag-date. Ano, senyorita? Natitipuhan mo na ba? Panunodyo niya rito. Kung gusto niya ako, paghirapan niya. Sagot nito. Nagmamadaling lumapit sa kanilang dalawa ang kinikilig na si Baduday. Senyorita, si Sir Ansel, may daladalang rosas. Ang pogi! Anunsyo nito. Kitang-kita ni Elena ang pamumula ng pisngi ni Angelica. Nagtungo ito sa sala at palihim namang sumilip siya kasama si Baduday. Sayang, hindi mo nakita ang obra maestra ni Sir Ansel. Ipininta niya si Senyorita Angelica on the spot. Itinago agad yun ng senyorita, parang ipinagdadamot. Sinasabi ko na nga ba at magkakamabutihan na yan dalawa. Chismis ni Baduday sa kanya.
Umawang ang bibig ni Elena sa pagkamangha. Pinanood niya ang paggiya ni Ansel kay Angelica sa kotse. At sinunod nga ni Ansel ang sinabi niya. May bitbit ito na pumpo ng mapupulang rosas at nakasipit doon ng isang card. Pero hindi niya magawang umiti ng bukal sa kalooban. Hindi niya maintindihan kung bakit may puwang sa kanyang dibdib. Halos magdiwang si Don Guillermo nang mabalitaan ang date ni Ansel at Angelica. Inutusan ito si Elena na magluto para sa mansyon maghapunan ng dalawa. Hapon na nang ihatid ni Ansel si Angelica at batid niya na tila lumalambot na nga ang amo niya sa lalaki. He's romantic pala. Ngiting-ngiting sabi ni Angelica sa kanya pagbalik nito. Hindi halata. I didn't know that he paints too. Ngayon lang ako nakatanggap ng artwork na ako ang subject. Tapos may roses at letter pa. Hindi naman siya mahirap magustuhan. Tulad ng nakagawian, bago matapos ang gabi, ay nagkwentuhan ang dalawa sa nangyari. Tama nga ang hinala ni Elena na may nararamdaman na si Angelica kay Ansel. May gusto ka na ba sa kanya, senyorita? Tanong niya. Wala naman sigurong masama. Besides, siya ang gusto ni Papa para sa akin. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Elena sa maid's quarter. Humihilik na at lahat si Baduday, ngunit siya ay mulat na mulat pa rin. Bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang naiinggit ako? Masama to. Delikado ako. Naku, kalalapit kasi ng Ansel na yan eh. Ang rupok-rupok ko pala. Ay, usal niya sa sarili. Tinanghali siya ng gising kinabukasan. Buti na lang ay gumawa ng alibay si Baduday para sa kanya. Hindi rin niya naabutan si Angelica dahil sinama ito ni Don Guillermo sa opisina. Nasa kusina siya para maghanda ng pananghalian ng bulabugi ni Baduday. Elena, si Sir Ansel, nasa labas. Hinahanap ka. Ano? Dahil yata kay senyorita. Sabihin mo wala si senyorita. Nasa opisina kasama ni Don Guillermo. Sinabi ko na, ikaw nga ang hinahanap. Baka may sasabihin tungkol kay senyorita. Ikaw ang paborito ng senyorita, di ba? Kulang na lang ay panggigilan niya ang sariling buhok. Iniiwasan na nga niya ang binata. Bakit ba lapit ito ng lapit sa kanya? Tumango siya sa kasamahan. Saglit siyang pumunta sa banyo para suriin ang itsura, ang ayos ng buhok, pati ang hininga ay inamoy niya rin. Kailan ka pa nakukonsyo sa iba? Nakangiwing pagkausap niya sa refleksyon sa salamin. Taas noo siyang naglakad palabas. Ngunit nang matanaw si Ansel na nakasandal sa sasakyan nito, ay nagmistulang Jolly Ace ang kanyang mga tuhod. Hindi niya mapigilan ang pagtitig dito, lalo na nang makita ang lalaki nang umiti sa kanya. Wala po si Senyorita Angelica, Sir Ansel. Sir? Did you just call me sir? May lagnat ka ba, Elena? Ano hubang kailangan nyo? Ilang araw pala akong mawawala. I have to deal with some business matters. Dumalaw lang ako para mangamusta. Bumalik na lang ho siguro kayo maya-maya. Wala kasi rito ang senyorita. Mas okay kung personal kayong magpaalam sa kanya. I didn't intend to see her. Mariing na palunok si Elena. Kumabog ang dibdib niya sa pahiwatig nito at hindi naman siya ipinanganak kahapon para hindi iyon maintindihan. Hindi siya nakaimik. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Ansel. Bakas din ang pagod sa aura nito. I wanted to see you. It's nice that you're back here again. Ngumiti lang ang lalaki. Mauuna na ako. May meeting pa akong pupuntahan. Lumingali nga si Elena sa takot na may nakarinig sa sinabi nito. Kahit nakaalis na ang sasakyan ng lalaki, ay naroon pa rin siya at pinoproseso ang mga sinabi nito. Ilang araw matapos magpaalam sa kanya ni Ansel, ay tila naalala ito ng amo niya. Hindi yata nagpupunta si Ansel. Bigla ay sabi ni Angelica. Nasa hardin sila at nagpipinta. Hindi siya makapag-react. Wala siyang imik at wala sa plano niya ang sabihin ang napagtanto. Ipinaalam sa akin ni Ansel na aalis siya, pero kay senyorita ay hindi. Aniya sa likod ng isip. Kulang na lang ay magwala ang dibdib niya. At bagaman na may kuryenteng dulot yon ay sadyang nalilito siya sa kinikilos ng lalaki. Pag-uwi niya sa kanila ay nadatnan niya ang kahon-kahong pagkain at gamot. Sinabi ng kanyang ina na may doktor na bumisita rito. Isa lang ang naisip niyang gagawa niyon.
Walang iba kundi si Ansel. Yun ba ang plano nito? Ang makilala at tulungan siya? Pero ginawa lang nito iyon para mapalapit kay Angelica. Imposibleng may gusto ito sa kanya. Imposible yon. Ambisyosa siya pero hindi ganoon kataas ang pangarap niya. Hindi sila magkalibel ni Ansel, lalo pa at mukhang lumalim na ang damdamin ni Angelica rito. Anong klase siyang kaibigan? Nilamon ng konsensya si Elena dahil patuloy sa pag-aabang si Angelica sa pagdalaw ni Ansel. Paano niya sasabihin dito na nagpaalam sa kanya ang binata kung miski siya ay nalilito rin? Kinaumagahan ay ipinahanda ni Don Guillermo sa grupo ni na Elena ang conference room sa mansyon. May pupuntang mga kasosyo nito sa negosyo. Aligaga siya dahil biglang utos lang iyon ng Don. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mamahaling kotse. Kabilang sa mga sasakyan ay ang kotse ni Ansel. Saglit pa siyang naestatwa nang makitang naglalakad papasok sa mansyon ng binata. Ngunit nang tumakbo si Angelica at niyapos ang lalaki, ay tanging pag-iwas ng tingin lang ang nagawa niya. Doon ay tila sinampal siya ng realidad at katotohanan. Hindi sila ni Ansel ang bagay dahil ang prinsipeng katulad nito ay sa prinsesang katulad ni Angelica lang nararapat. Ang feeling mo naman kasi, Elena. Ayan tuloy, ikaw ang nagmukhang hibang. Kinagalitan ni Elena ang sarili. Taliwas sa ugali niya, ay noon lang yata siya nakaramdam ng labis na pananamlay. Tinapos niya ang lahat ng gawain sa mansyon bago sandaling nagpalipas ng oras sa hardin. May naiwan pang canvas at pintura si Angelica sa bench, bagay na pinagdiskitahan niya. You know how to paint? Biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Natigilan siya. Kumalabog ng husto ang kanyang dibdib sa boses na iyon ng binata na ilang araw niya ring hindi narinig. Binitawan ni Elena ang kagamitan at nakayukong humarap sa lalaki. Excuse me po, Sir Ansel. Kailangan na ako sa loob. Elena, nagtanong ako kay Baduday. Alam kong break time mo. Come on, take a rest. What are you painting? Nag-angat siya ng tingin. Ayaw niyang hayaan na kontrolin siya ng sariling damdamin. Bakit hindi ka nagsabi kay senyorita na aalis ka? Hindi nakasagot si Ansel. Nagpatuloy siya. Bakit kumuha ka ng doktor para matingnan si Mama? Bakit nag-iwan ka ng mga pagkain sa bahay namin? Bakit mo ba ako kinakausap? Kahit hindi pa kayo engaged o kasal ni senyorita, ay mayaman ka pa rin at kasambahay ako. Anong mali roon, Elena? Parte pa rin ba to ng plano mo? Plano kong gamitin ka para mapalapit kay Angelica. Plano kong maikasal sa kanya para makuha ang mana. Pero hindi kasama sa plano ko ang... Kumislap sa sinag ng araw ang tsokolating kulay ng mga mata nito. Elena, I think I like you. Walang salitang namutawi mula sa kanya. Tigalgal siyang napatitig sa lalaki. Lito kung nanaising biro o totoo na lang ang narinig. Ngunit nanatiling seryoso si Ansel at may kaba siyang nakikita sa mga mata nito. Ansel, the meeting's about to start. Hinahanap ka na ni Papa. Natigilan silang pareho nang magsalita si Angelica na hindi nila namalayang naroon pala. Senyorita Angelica, kanina ka pa ba riyan? Kabadong tanong niya. Pero tumalikod ito at mabilis na humakbang palayo. Sumunod siya rito. Hindi niya na alam kung umalis na si Ansel sa hardin. Paulit-ulit niyang tinawag ang babae nang bigla itong humarap sa kanya. Senyorita, sandali lang. What I heard is enough, Elena. Sapat nang narinig ko para makitang isa ka palang oportunista. You're disgusting. Sa bagay, kulang ang pasahod namin dito kumpara sa makukuha mo kay Ansel. What did you do, ha? Did you offer your poor body to him? Senyorita, magkaibigan tayo. Wala akong kahit anong masamang intensyon. Hindi ko inasahan yon. Kilala mo ko. Hindi kita kilala. At hindi rin ako makapaniwalang magagawa kang magustuhan ni Ansel. Niwala ka sa kalingkingan ko, Elena. Napapikit si Elena sa sigaw na iyon ng babae. Gumapang ang takot sa kanyang dibdib dahil kayang-kaya siyang patalsikin ito sa trabaho. Naiyak na lamang siya na mapagtantong sinira niya ang tiwala nito. Wala sa sarili si Elena. Dire-diretso ang lakad niya, kaya nabangga siya sa kung sino. Pasensya po.
Takot siyang humingi ng paumanhin sa nabanggang kasosyo ni Don Guillermo. Mariin lang siyang tiningnan ng matandang lalaki, kaya umalis agad si Elena sa kinatatayuan. Nararamdaman na niyang pagkakatanggal sa trabaho anumang oras, pero bakit sa kabila niyon ay may isang parte ng puso niya ang masaya sa sinabi ni Ansel. Nahihibang na ba siya? Hindi iyon ang tamang oras para maging masaya. Nagkulong siya sa maid's quarter nila dahil hindi niya makontrol ang emosyon. Napapitlag pa siya nang biglang pumasok si Baduday sa kwarto. Elena, ipinabibigay ni Sir Ansel. Seryosong bungad nito. Lumukso ang puso ni Elena sa gulat. Ipinabibigay? Kinuha niya sa kasamahan ng nakatuping vintage na papel. Nang buksan niya iyon para makita ang laman, ay halos matunaw ang puso niya. Siya ang nasa larawan na si Ansel mismo ang nagpinta. Magkita tayo sa hardin, please. I have to tell you something. Tahimik niyang basa sa nakasulat sa likod ng papel. Kaya pala lagi kang hinahanap ni Sir Ansel. Paano yan, Elena? Inanunsyo na kani-kanina lang ni Don Guillermo na ikakasal na sila ni Senyorita Angelica. Nag-aalalang sabi ni Baduday sa kanya. Mahigpit ang hawak ni Elena sa papel. Gumuhit ang panibagong kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siya sa kalingkingan ni Angelica. Ano ka ba, Baduday? Malakas lang yata ang trip niya ni Ansel. Pilit siya na tumawa pero nauwi iyon sa paghikbi. Umiwas siya ng tingin sa kasamahan dahil hindi siya sanay na may nakakakita sa kanyang umiiyak. Nakumpirma nga niya ang sinabi ni Baduday tungkol sa announcement ng kasal ni Ansel at Angelica. Gayunman ay tumungo pa rin siya sa hardin kahit pa walang kasiguraduhan kung magpapakita nga si Ansel doon. Ang syunga mo naman, Elena. Ang isang gaya ni Ansel, magkakagusto sa'yo? Nawawala ng pag-asang bulong niya. Mahirap ba talagang paniwalaan yun, Elena? Ansel? You're a breath of fresh air to me. Pakiramdam ko ay malaya ako kapag nakikita't kasama kita. Matagal akong nakakulong sa negosyo at sa pera. But when I met you, narealize ko na pwede naman palang sumaya kahit simple lang ang buhay. I don't have to be the wealthy and elegant person I am raised to be. Masyado kang totoo sa sarili mo. And that inspires me to be true to myself too. Kung kailangan kong iwan ang lahat ng meron ako para makasama ka lagi, hindi ako magdadalawang isip na gawin, Elena. Saglit pa lang tayo nagkakakilala. Ang tanging na itugon niya. Believe me, Elena, it didn't take me a minute to realize that I like you. At natatakot ako na kapag hindi ko nasabi agad, ay baka mawala ka pa sa akin. Do you like me too? Yun lang ang gusto kong malaman. Please, say yes and be with me. Humakbang palapit si Ansel sa kanya. Ramdam ni Elena ang init na nanggaling sa katawan nito. Inilapit nito ang mukha sa kanya at naamoy niya ang alak mula rito. Hindi nakatulong ang pagpungay ng mga mata ng lalaki at ang distansya nilang dalawa. Kaunting lapit na lang ay magdidikit na ang kanilang labi. Ansel, imposible! Be with me, Elena. All you have to do is say yes. Dahan-dahang dumampi ang labi ni Ansel sa kanyang labi. Halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso. Nagsitayuan ng kanyang balahibo. Walang hiya ka? Ang Don Guillermo iyon. Hinila nito si Ansel sa kasinapak. Tumimbawang sa lupa ang lalaki. Don Guillermo, wag po! Naiiyak na pigil niya sa matanda. Isa ka pa? Naging mabuti ako sa pamilya mo. Tapos ito ang igaganti mo? Mukhang pera. Mula ngayon, ayaw kong makita ang pagmumukha mo sa lupain ko. Isama mo ang pamilya mo. Lumayas kayo rito. Wala siyang kasalanan, Don Guillermo. I pursued her. I like her. Blame this on me. Sabad ni Ansel. Pinagmukha niyong tangang anak ko? Papa, please stop. Leave them alone. Kung gusto nilang isa't isa, ay wala tayong magagawa. Tumatakbong lumapit si Angelica para pigilan si Don Guillermo. Hindi kita inalagaan at pinalaki para lang gaguhin ng kung sino, Angelica. Nanggagalaiting bulalas si Don Guillermo. For once, Papa, pakinggan mo ko. Huwag na nating ipilit. Huwag na nating puwersahin. We can't control their feelings. This is no one's fault. Mahinang sabi ng babae. I'm sorry, Ansel.
hindi ko matatanggap ang damdamin mo para sa akin. Pero, hindi na naituloy pa ng lalaki ang nais sabihin. Lumuluhang umalis si Elena sa hardin. Ayaw niyang pakinggan ang malumanay na boses ng kaibigan, na sa kabila ng lahat ay inunawa pa rin siya. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari. Pumuslit siya sa quarters nila at nag-alsa balutan. Paano niya sasabihin sa mga magulang ang kanyang nagawa? Wala na siyang trabaho at sigurado siyang palalayasin sila ng Don sa lupa nito. Nasaktan niya si Angelica na matagal na niyang kaibigan. At si Ansel, hindi pa siya handang tanggapin ang nararamdaman nito. Gusto rin kita, Ansel, pero hindi ako makasarili. Hindi ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. Aniya sa isip. May ibibigat pa pala ang kalagayan na iyon ni Elena. Dahil nang malaman ng ina ang nangyari, ay tuluyan itong inatake sa puso. Kung kaya kusa na silang umalis sa lupain ng Don. Pansamantala silang nanatili muna sa ospital para sa confinement ng mama niya. Sorry, Papa. Kasalanan kong nangyari. Sana wala si Mama ngayon dito. Elena, wala kang kasalanan. Naiintindihan ko, anak. Pilit siyang pinakalma ng ama pero walang epekto iyon. Buong gabi na nasa chapel siya ng ospital. Hindi ba nga't nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa? Walang mangyayari kung magdadasal at iiyak lang siya roon. Kailangan na niyang maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Bahala na rin kung kanino siya mangungutang para may panggasto sila sa ospital. May natira pa sa ipon niya na kaya silang maitatawid hanggang sa susunod na linggo. Ngunit nang umaga ring yon ay walang ibang pagpipilian si Elena, kundi lapitan ang mga kaibigan niya sa palengke. Tila bagahulog ng langit, hindi man pera, pero may ibinigay na advertisement flyer ang kakilala niya roon. Isang job hiring bilang stay-in cook sa mansyon ng mga Fajardo. Subukan mo na, Elena. Pasensya ka na. Gusto ko mang abutan ka ng pera. Wala rin sa budget ngayon eh. Nako, sobra pa ho ito, Aling Onding. Maraming salamat po. Walang pagtutumpik na tinungo ni Elena ang address na nasa flyer. Kumpara sa mansyon ng mga Guillermo, ay doble ang laki ng mansyon ng mga Fajardo. Huminga siya ng malalim at nagpakilala sa gwardiya sa gate. Ako po si Elena Madrigal. May hiring daw po rito at gusto ko sanang mag-apply. Yumuko ang gwardiya sa kanya. Nagulat pa si Elena sa reaksyon nito. Bukas ang gate at tila inaasahan ang kanyang pagdating. Ako palang yata ang aplikante. Aniya sa sarili. Sinalubong siya ng mayordoma. Gusto niyo po ba ng maiinom? Tanong nito. Ay hindi na po. Salamat. Maupo ka na muna. Tatawagin ko lang si Sir. Umupo si Elena sa sofa. Kinabahan siya sa bagong trabahong papasukin. Ngunit likas ang pagiging positibo niya, kaya naniwala siyang mairaraos niya rin ang interview. Ilang saglit lang ay may narinig siyang mga yabag. Agad siyang tumayo at yumuko para bumati. Magandang umaga po, Sir. Aniya. Magandang umaga, Elena. Bati rin sa kanya ng Don. Nang silipin ni Elena ang mukha ng matanda, ay napagtanto niya na isa iyon sa kasosyo ni Don Guillermo. Dinaluyan siya ng hiya matapos maalala na ito ang nabangga niya noong nagkasagutan sila ni Angelica. Muli siyang umupo sa sofa. Gusto ko pong mag-apply bilang cook ninyo. Maalam po ako sa kusina at kahit anong request nyo ay kayang-kaya kong aralin at lutuin. Do you feel at home? Imbes ay tanong nito. Ano po? Hala, sorry po. Agad na tumayo si Elena sabay pagpag sa upuan. Sandaling humalakhakan doon. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Saway nito. Napahinto siya at nagtataka itong tiningnan. Iyong job hiring baka mo? Gawa-gawa lang yon. Wala akong maisip na ibang paraan para papuntahin ka rito. Kung alam ko lang na nasa mansyon ng mga Guillermo kita matatagpuan, ay sana noon ko pa tinanggap ang business proposal nitong si Guillermo. Elena, ang tagal kitang hinanap. Ano po? Hindi naman po ako nawawala. May kwadra ng larawan sa istante ang kinuha ng Don at inaabot sa kanya. Gulong-gulo si Elena sa pinagsasasabi na matanda at lumala lamang iyon nang makita niya ang nasa larawan. Bakit kamukha ko ang babae rito?
Nagtatakang tanong niya. Elena, siya ang anak kong si Valerie. At ikaw, ang apong matagal ko nang hinahanap. Nasa paligid ka lang pala. Ilang taon ang nasayang ko. Kunwari ay tumawa siya, ngunit sa kaibuturan niya ay nilamon na siya ng kaba. Tumingin siya sa pinto. Gusto niyang tumakbo palabas sa takot na baka nababaliw nang doon. Oo, at kailangan niya ng trabaho, pero sa iba na lang siya maghahanap. Iha, mahirap paniwalaan sa ngayon. Hayaan mong akong magpaliwanag. Kasalanan ko kung bakit nawala si Valerie. Hindi ko alam na may kasintahan na siya noon nang ipakasal ko siya sa iba. Hindi siya sumipot sa kasal. Nakipagtanan siya sa iyong ama. Galit na galit ako sa ginawa niyang pagpapahiya sa akin. Kaya tinalikuran ko siya at inalisan ng mana. Pero bilang ama, palagi akong nakikibalita sa kanila. Nang malaman kong nanganak siya, ay bala kong makipag-ayos para makita ang nag-iisa kong apo. Pero huli na ang lahat. Naaksidente sila. Naglandas ang luha sa mga mata ng Don. At walang bata na nakita sa kotse. Noong una, nagbaka sakali akong naiwan sa ospital ang bata. Ilang taon din ako nagpaimbestiga, pero walang resulta. Hanggang nito lang, nang makita kita kina Guillermo, ay nahiwagaan ako kung bakit kamukhang-kamukha mo ang anak ko. Kumuha ulit ako ng investigador at walang record na nagpakitang nanganak ang iyong ina na tugma sa edad mo ngayon. Ikaw, Elena, ikaw ang apong matagal ko nang gustong makita. Tinitigan niya ang babaeng si Valerie sa larawan. Para silang pinagbiyak na bunga. Kahit kailan ay hindi sinabi ng mga magulang niyang ampun lang siya ng mga ito. Kaya gaano katotoo ang kwentong iyon ng Don. Alam ko ang tungkol sa pagpapalayo sa inyo ni Guillermo. Pero ayokong biglain ka dahil sa dami ng pinagdadaanan mo. Nakipagkunsyaba na lang ako sa mga tao sa palengke dahil nalaman kong malapit ka sa kanila. Puntahan natin ang mga magulang mo sa ospital. Dapat akong magpasalamat sa kanila sa pagpapalaki sa iyo ng maayos. Bagay na hindi ko nagawa. Umiyak na naman ang Don. Nasa kawalan ng isip ni Elena. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o ano dahil ang mga ganoong pangyayari ay sa TV o libro lang naman kadalasan na nangyayari. Nang makarating sila sa ospital, ay iginiya niya ang Don at ang personal assistant nito sa kwarto ng mama niya. Elena, saan ka nang galing? Natigilan ng kanyang ama nang mapansin na hindi siya nag-iisa. Papa, si Don Luisito Fajardo po. Pagpapakilala niya sa kasamang nagpapakilala bilang ama ng kanyang tunay na ina. Nag-usap ang dalawang ginoo sa labas ng kwarto. Samantala ay lumapit naman siya sa kama ng ina. Sensitibo ang lagay nito kung kaya ipagpapaliban niya muna ang kanyang mga tanong. Lumabas din siya para malaman ang pinag-uusapan ng dalawa, lalo't sigurado siyang tungkol iyon sa kanya. Ipapaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Bigyan mo muna kami ng panahon. Narinig niyang sabi ng ama sa Don. Huwag na kayong mag-aalala. Ako na ang bahala sa gastusin niyo rito. At pakiusap, tanggapin mo ang tulong ko. Hindi ito kabayaran kundi pagpapasalamat. Imbes ay sagot ng matanda. Ngumiti muna ito sa kanya bago umalis. Papa! Tawag niya sa ama. Niyakap siya nito at hinaplos ang kanyang buhok. Maya-maya ay iginiya siya sa upuan. Sumandal si Elena sa balikat ng ama at pumikit habang nakikinig sa sinasabi nito. Galing kaming ospital noon na Mama Linda mo. Nalaman naming may problema sa puso niya, kaya delikado kung magbubuntis siya. May babae kaming nakasalubong. Duguan at buhat ang isang sanggol. Hindi namin namukaan kung sino siya. Basta ay inabot niya ang bata at bago siya nawala ng malay, ay ibinulong niya ang pangalan mo. Elena, iniuwi ka ni Linda sa bahay habang naiwan ako sa kalsada para humingi ng tulong. Kinurot ang puso ni Elena nang mabasag ang boses ng ama. Nang dumating ang ambulansya at pulis ay nalaman kong may nagbangga ang kotse sa malapit na highway. May hinanap silang sanggol, pero natakot akong sabihin na kinuha ka namin dahil baka kung kanino ka mapunta. Hindi namin kilala ang babaeng iyon o kung may pamilya siya, kaya minabuti naming alagaan ka at ituring na anak. Patawarin mo kami kung inagaw namin ang buhay na meron ka sana. Dagdag pa nito.
Nagmulat siya, ngunit nanlabo ang paningin dahil sa luha. Papa, wala akong hinanakit sa kahit na sino. Hindi ba't yun ang turo mo lagi? Ang magpasalamat? Binigyan niyo ako ng masayang pamilya. Mabuti po kayong magulang sa akin. At naiintindihan ko. Naiintindihan ko, Papa. Niyakap niya ang humahagulhol na ama. Walang magbabago, Papa. Walang mawawala. Walang dapat piliin. Mahal ko kayong pareho. At kung lolo ko nga si Don Luisito Fajardo, ay malaki ang puso ko para mahalin ko rin siya. Sabi niya pa sa umiiyak na ama. Sa mga sumunod na araw ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Parang kailan lang ay tila baga nakaapak siya sa marupok na tulay at isang maling hakbang ay mahuhulog siya. Ngayon ay kaya niya nang makuha ang kahit na ano sa isang pitik lang. Halos ibuhos sa kanya ng abuelo ang yaman nito. Kasalukuyan na ring inaayos nito ang mga legal documents na kailangan. Katunayan ay ipapangalan daw nito ang mansyon sa kanya kapag napalitan na ang kanyang apelido. At doon na rin ito pinatuloy ang kanyang tumayong mga magulang. Mag-iisang buwan na siya sa mansyon nang maisipang magpahanda ni Don Luisito ng welcome party para sa kanya. At noon lang napagtanto ni Elena na ang mga bisita ay kapwa kasosyo at mayayaman din gaya ng kanyang lolo. Hindi naman po kailangan ganito kagarbo. Sapat na po sa akin ang makilala kayo at ang totoo kong mga magulang. Kabadong pinasadahan niya ang isusuot daw na pulang gown. Elena, ilang taon kang nawala. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Dapat malaman ng lahat na nahanap na kita. Imbitahan mo lahat ng kakilala at kaibigan mo, apo. Kung sino-sinong staff ang bumisita sa mansyon, lumapit si Elena sa tila coordinator ng party niya. Excuse me, may kopya po ba kayo ng mga dadalong guest? Yes, madam. You can check this po. Nakumpirma niya na imbitado sina Don Guillermo at ang mga Rivera. Yung ibang pangalan ay hindi na siya pamilyar. Bukod kay Senyorita Angelica, Baduday at Kinaaling Unding, wala na akong ibang kaibigan. Si Ansel, posible kayang natuloy ang kasal nila ni Senyorita Angelica? Ipinilig niya ang ulo nang sumagi sa isip niya ang tanong na matagal niyang iwinaksis sa isip. Kahit saglit niya lang na inisip ang lalaki, ay kumirot agad ang kanyang dibdib. Sa gabi ng party ay naging okupadong muli si Elena sa haba ng preparasyon sa pag-aayos pa lang sa kanya. Hala, ako yan? Bakit sobrang ganda naman? Alam kong maganda na ako, pero ate, may magic ba yung makeup mo? Natulala siya nang makita ang itsura sa harap ng salamin. Ni minsan sa buhay niya ay hindi niya naisip na pwedeng maging ganon ka-elegante ang kanyang postura. Maganda ka talaga, ma'am. Na-enhance lang lalo. Natatawang sagot ng stylist. Sumilip sa kwarto niya ang ina. Maging ito ay nakapustura rin. Ang ganda mo, anak. Sinusukat ng papa mo ang coat niya. Kinakabahan po ako, mama. Ang dami na nating nalampasan, anak. Lahat naman ay kinaya. Ito pang ihaharap ka sa mundo kung saan ka talaga parte. Tandaan mo lang na magpasalamat lagi at rumispeto sa lahat, Elena. Hindi niya kinaya ang presensya ng mga bisita. Nasanay siyang nasa kusina at naghahanda ng pagkain, ngunit ngayon ay siya na ang sentro ng atensyon ng mga ito. Pinilit niyang hanapin sa mga dumalo, isa man kina Angelica at Ansel. Tanggap niya na kung kasal na ang dalawa at ang hangad niya lang ay ang kasiyahan ng mga ito. Ngunit tila gumuhit ang kirot sa dibdib niya sa naisip. Elena? Nabuhayan ang loob niya nang mahinigan ng isang pamilyar na boses. Senyorita Angelica? Hinila niya ito palayo sa bulwagan at tumungo sa labas. Binitawan niya ang kamay nito nang mapagtantong noon lang sila muling nagkausap. Sorry, akala ko hindi kayo pupunta. Kausap ni Papa si Don Luisito. You're so pretty, Elena. I mean, wow. This is unimaginable. Ang ganda mo rin, senyorita. Puri niya pabalik dito. Senyorita, you're richer than me, Elena. Iyon pa rin ang itatawag ko sa'yo. At ang lolo ko ang mayaman, hindi po ako senyorita. Fairy tale yata ang buhay ko eh. Pareho silang natawa. Hanggang sa namayani ang katahimikan sa pagitan nila. I'm sorry for all the mean words I've said. Nadala ko ng emosyon ko. You know, I've been so insecure about myself. Nung marinig ko mismo kay Ansel na ikaw ang gusto niya,
ay sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Siguro, ang malaking pagkakaiba natin ay totoo ka sa sarili mo. And that makes you unique. Yun din ang nagustuhan niya sa'yo. Ang bala ko nga ay maging tulay ninyong dalawa. Aminado naman ako na naging crush ko si Ansel nung unang beses ko siyang makita sa palengke. May pagkakamali rin naman ako, senyorita. Natahimik si Elena nang mabanggit ang pangalan ng lalaki. Pinigilan niya ang sarili na magtanong. Gusto mo bang magtanong kung kumusta kami ni Ansel? Of course, after what happened, we both called off the marriage. Hindi talaga napipilit ang puso, Elena. Nasa na siya ngayon? Invited ni Lolo ang mga Rivera pero wala siya. Agad na tugon niya. I don't know. Ang narinig ko kay Papa, his inheritance was taken from him. Hindi na rin namin kasosyo ang mga Rivera. I tried to persuade Papa, but his pride was hurt. Ayaw niyang magpatawad. Bumakas ang pag-aalala kay Elena. Kung ganon, ay nasa na si Ansel? Hindi niya maisaboses ang tanong na iyon. Sinubukan niya na ibaon sa limot ang nararamdaman para kay Ansel. Nagtapos ang okasyon na naiwan siyang nag-iisip. Kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nagkausap sila na Angelica. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Elena sa bayan nila para bisitahin ang palengke. Nag-abot siya ng tulong sa mga kaibigan doon. Tungkol pala sa job hiring, may nag-abot sa akin noon. Ibigay ko raw sa'yo. Biruin mo, para ka palang si ano? Sino nga yung Disney princess? Yung may sapatos? Si Sleeping Beauty. Dalagang-dalaga ka tingnan, Elena. Salubong ni Aling Unding. Cinderella yun, Unding. Nakangiwing sabat ni Aling Bibe. Sabi ko sa inyo maganda ako. Dati itinago ko, ngayon kitang-kita na. Sakay niya sa biruan ng mga ito. Biglang may dumaang kalesa sa kalsada at natulala na lamang siya roon. May naalala siya na agad na nagpalungkot sa kanyang puso. Pagbalik sa mansyon ay kinausap niya ang abuelo habang naghahapon sila. Bala ko po sanang magkolehiyo. Pasensya na, Lolo. Hindi ko po alam kung mahilig po ako sa business. Matagal ko na pong gustong mag-aral ng arts, lalo na ng painting. Bakit nagpapaalam ka pa, Apo? Do whatever you want. Susuportahan ka namin. Sabihin mo kung saan mo gustong mag-aral para makagawa tayo ng arrangements. Nakangiting sabi ng lolo niya. May kakilala kong may-ari ng art shop. Mura ang gamit pero kalidad naman. Singit ng papa niya na mukhang mas excited pa kaysa sa kanya. Habang summer vacation ay inilaan ni Elena ang oras sa pagpipinta. Madalas ay mga abstract na bulaklak ang subject ng kanyang obra. At minsan ay natatagpuan niya ang sarili na pinipinta si Ansel. Malala na ako. Kahit anong pilit kong huwag siyang alalahanin, ay pinaglalaroan ako ng isip ko. Inis na reklamo niya sa sarili. Mabuti na lang at hindi nagtagal, ay nagsimula ng pasukan. Pumasok siya sa isang prestihiyosong kolehiyo kung saan meron ang kursong gusto niya. Dati ay nakakulong siya sa sulok ng kusina, madungis at pagod sa pagluluto. Ngayon ay hindi siya makapaniwala na posible palang maging malawak ang mundong ginagalawan niya. Elena, wala kang pasok? Mamaya pang hapon, senyorita. Tungkol saan yung flyer? Art exhibition. Ngayon na to. Though I realize that I really have to be serious about our business. First love ko pa rin ang painting. And please, stop calling me senyorita. Natawa lang si Elena. Iisang university ang pinag-enrollan nilang dalawa. Sabay nilang tinungo ang art exhibition. Ngunit naghiwalay rin dahil may bigla ang tawag na natanggap si Angelica. Kailangan na raw ito sa klase nito. Naagaw ang atensyon ni Elena na magkumpulan ng audience para sa isang live painting. At nang makita ang nagpipinta, ay halo-halong emosyon ang rumagasa sa kanya. Ansel? Bulong niya. Tuluyang naglandas ang luha sa pisngi niya nang makitang larawan niya ang nasa canvas. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Agad na nag-iwas siya ng tingin at lumabas mula sa art gallery. Bakit narito ka? Iniwan mong marangyang buhay mo para rito? Tanong niya nang sundan siya ng lalaki. And it's funny. Iniwan ko ang lahat para makasama ka. Looks like I have to get my old life back to be with you. How have you been, Elena? Tanong ng lalaki. Baliw ka talaga, no, Ansel? Ang ganda ng buhay mo. May mamanahin kang negosyo at kumpanya. Tapos,
Tapos iniwan mo para sa akin? Nandito ka lang pala. Bakit hindi ka nagpakita? You rejected my feelings. So I thought you don't want me. Masyado ka nang overwhelmed sa mga maraming bagay at ayaw kong dumagdag. But I'm so proud of you. You deserve all these things, Elena. Ikaw, kumusta ka na? Galit daw sa'yo ang pamilya mo. I don't wanna be with someone else. I was hoping that my family would understand, but they couldn't. Alam mo kung sino ang gusto ko, Elena? Hindi ko lang alam kung gusto niya rin ba ako. Ang dami mong sinasabi. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Agad na pumaskil ang ngiti sa labi ng binata. You don't have to ask me if I still like you. Hindi yun mawawala. Ang gusto kong malaman ay ang sagot mo. Do you like me now, Elena? If yes, then be with me. Kahit sa pag-amin ang yabang mo, no? Gusto kita. Gusto rin kita, Ansel. Hinigit ng lalaki ang bewang niya at agad na naglapat ang kanilang labi. Hinintay lamang ni Ansel na makapagtapos si Elena sa piniling kurso bago sila nagpakasal. Bumukod silang dalawa sa sariling pundar na bahay. Habang nakipag-ayos naman si Ansel sa sariling pamilya at kay Don Guillermo. May bagong batch ng painting kaming ide-deliver. Congratulations sa success ng art viewing recently, senyorita. Bati ni Elena kay Angelica. Ay nako, ibinuhos ko talaga ang energy ko riyan. Hindi na nga ako kinukulit ni Papa sa negosyo. Kinukulit naman akong bigyan na siya ng apo. So paano ko gagawin yun, diba? Hindi ko naman pwedeng gawin yun mag-isa. And really, Elena, baka uugod-ugod na tayo, ay senyorita pa rin ang tawag mo sa akin. Pwede rin kumare. Kumaring Angelica. How does that sound? Kukunin pala kitang ninang. Natigilan ito bago tumili. Oh my gosh! Buntis ka na? Tumawa lang si Elena. 2 buwan na siyang buntis. Palabas sila sa museum nang matanaw niya si Ansel na nakasandal sa kotse nito. Humalik siya sa asawa. Senyorita, coding ka diba? Sabay ka na sa amin. No thanks, maglalandian lang kayo sa harap ko eh. Wag na. Bye. Pinagbuksan siya ni Ansel ng pinto ng sasakyan. Nang makapasok silang pareho, ay saka ito nagsalita. I doubt Angelica can keep the news. Baka siya pang mag-isip na pangalan ni baby. Biro ni Ansel. I-announce na natin. But mild lang, baka masyadong magulat si mama. Aniya. Kahit nagmamaneho ay hawak ni Ansel ang kamay niya. I love you. Sabi pa nito habang nagmamaneho. Ganoon ito, bigla-bigla na lang nag-I love you. Wala itong pinipiling oras o pagkakataon. Kung minsan nga ay kahit pa may iba pang tao. At pihadong magtatampo ito kapag hindi siya tumugon. I love you too. Malambing na sagot niya sa asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naging takbo ng buhay niya na nooy napapanood niya lang sa mga palabas. Sinong mag-aakala na ang dating kasambahay na gaya niya ay mabibihag ang puso ng mayamang si Ansel. At na siya pala ang nawawalang apo ng isa ring bilyonaryong Don. Hindi rin talaga mahuhulaan ang takbo ng buhay. Kaya dapat talaga ay hindi sumusuko sa buhay. Dahil malay natin, di ba? May bonggang-bonggang plot twist pala ang Diyos para sa atin. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!